Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula sa ating pananambahan ngayong umagang ito. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Sa araw-araw tayo ay patuloy niyang sinasamahan at patuloy niya tayo ginagabayan sa araw-araw nating pamumuhay. Magandang umaga sa mga naririto, sa mga ating mga kasama dito sa ating sambahan at sa mga tao na patuloy na at sa mga lingkod ng Panginoon na nandyan sa mga sarili-sarili nilang bahay. Magandang umaga rin po. Tayo ay mumanda na sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Lagi nating iisipin na nasan man kayo, ano man ang ginagawa nyo, patuloy tayong makinig sa presensya ng ating Panginoon, anuman ang ating mga ginagawa, kasama natin ang ating Panginoon. Tayo ay malugod at magalak sa ating Diyos na buhay. Sabi nga sa kanyang salita sa Psalm 98, verse 4 to 9, "Shout to the Lord, all the earth, break out in praise and sing for joy. Sing your praise to the Lord with the harp and melodious song, with trumpet and the sound of the ram horn. Make a joyful symphony before the Lord the King. Let the sea and everything in it shout His praise. Let the earth and all living things join in. Let the rivers clap their hand in glee. Let the hills sing out their song of joy before the Lord, for He is coming to judge the earth. He will judge the world with justice and the nation with fairness." So tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga na napakabuti mo sa araw-araw, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw ay napakadakila, nilubulhati ka namin, Panginoon, tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na karapat-dapat ka, Panginoon, na papurihan, sambahin at pasalamatan, Panginoon. Sa lahat ng gawain namin, Panginoon, nandyan ka at patuloy mo kaming ginagabayan, Panginoon. Hindi mo kami iniwan sa lungkot at hirap, Panginoon. Patuloy ka na nagbibigay ng saya at nagbibigay ng kapahingahan sa aming Panginoon. Kung kami ay nababagabag, kung kami ay nahihirapan, Panginoon, nandyan ka upang bigyan kami ng kapahingahan. Panginoon, tunay nga lumalapit kami, Panginoon, sa iyong ngalan. Ikaw nga po, Panginoon, ang maitaas. Ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan, Panginoon. Ang aming mga hiling ay matutupad sa pangalan mo, Panginoon. Ang aming mga sakit ay maggagaling, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay magkakaroon ng lakas sa pangalan mo, Panginoon. Darating ang lahat ng aming mga kahilingan dahil naniniwala kami na may Diyos kaming buhay sa aming mga puso, sa aming buhay. Tunay nga na napakabuti mo, tunay kang totoong Diyos sa aming buhay, Panginoon. Hindi ka nagkulang at patuloy, Lord God, ang pagpapala mo ay siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Dakila, Panginoon, ang iyong ngalan, patuloy kang maitaas. Ikaw nga po, Panginoon, ang manguna sa aming pananambahan, sa mga mangyayari, Panginoon, sa tugtugan, Panginoon, sa pagbibigay ng mensahe, Panginoon, at sa lahat, Panginoon, ng kaganapan, Panginoon, ng paglilingkod namin, Panginoon. Ikaw ang manguna, ikaw ang manahan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong nadalisay, Panginoon, upang kami ay makapag-isip, upang kami ay makapagsalita, upang kami ay makagawa na naayon, Panginoon, sa iyong kagustuhan at hindi sa aming mga sarili. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang makita, Panginoon, gawin mo kaming instrumento, ang aming mga kamay, ang aming mga senses, Panginoon, ikaw ang magpakilos, ikaw ang magpagana, Panginoon, para lamang, Panginoon, sa iyo ang lahat ng ito, Lord God. Panginoon, ang lahat ng wala rito, ang mga lingkod mo na nanonood, Panginoon, bigyan mo sila ng puso, Panginoon, ng isip, Panginoon, na makapakinig ng iyong salita, makakita, Panginoon, ng mga pagbabago sa kanilang mga buhay. Hayaan mo nga, Lord God, na pasukin mo, Panginoon, ang mga puso ng bawat isa upang kami, Panginoon, na nanghihina, kami, Panginoon, na nagbabagabag, ay mapapawi, Panginoon, at patuloy kami, Lord God, na itataas ang aming mga kamay para sa iyo, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng dako, Panginoon, ng problema, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming kasama sa araw-araw, Panginoon. Nawa nga, Panginoon, matapos ang bawat araw na ang presensya mo, Panginoon, ay kasama namin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang maitaas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pag-iingat mo, ng paggabay mo, Panginoon. At patuloy kami naniniwala, Lord God,
na ikaw lamang ang Diyos na buhay at patuloy kaming mananampalataya dahil ikaw ay tunay, ikaw ay totoo, at ikaw ay mabuti, Panginoon, na Diyos sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong lahat ng kapurihan, kapasalamatan, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let us shout the name of our King. The heaven will open for us and the angel will join us as we praise and honor Him. He deserves all the highest praise because He is able and He saved us. Give thanks for what He has done for us. Praise Him. Praise the King in everything. Hallelujah. For what
train of his robe fills the temple, and we cry out highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up a hand, open the door, let the King of glory come in, and forever be our God. Let's sing the holiest Lord. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of Let us lift up our hands.
Panginoon. Yet we still belong to you. You hold our right hand. You guide us, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise, waiting on
everything that you have done for us. Thank you, because even in the dark of night, you are our light. And when the battle rages come, you are with us. You are the comfort and the shelter. And we feel that we are not alone. Hallelujah. Thank you for the works of your hand, Jesus. Hallelujah. Tunay na napakabuti. Salamat sa lahat, Panginoon. Tunay kang napakabuti, Panginoon. Kami ay patuloy na aawit, patuloy na sasamba, at itataas ang iyong pangalan, Panginoon. O Jesus, O Jesus. Muli kami ng awit, Panginoon, para sa iyo, O Jesus. Shout to the Lord, oh yeah, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains fall down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. We'll shout to the Lord, oh yeah, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing Hallelujah. For the Lord, you are glory. You all deserve the highest praise. And Jesus, lahat ng malakas na palakpak ay para sa iyo, Panginoon. Ang awit ay para sa iyo, Panginoon. Ang paglilingkod ay para sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Good morning everyone. Magandang umaga po sa lahat ng nasa kani-kanilang mga tahanan, sa lahat ng mga nagsisimbahay. Good morning po sa inyo lahat at sa ating po mga naririto ngayon. Magandang umaga po at sana po ay sa ating patuloy na pananambahan ay maranasan natin at maramdaman natin ang presensya ng Diyos at mapagpala tayo sa mga oras sa ito.
Sa umaga pong ito, tayo po ay nasa huling bahagi ng ating series na Christian Discipline. Nasa pang-anim na sermon na po tayo at sa umaga pong ito ay ang ating pong mensahe ay may pamagat na Discerning God's Will for Your Life or for you. Discerning God's Will for you. Kadalasan po, ang nagiging problema ng maraming Kristiyano ay hindi ang pagpili ng mabuti laban sa masama. Ang problema ng marami sa atin ay kung paano i-discern yung best above other good choices. For example, sa mga estudyante na tutungtong sa college, nag-struggle sila, namumroblema sila kung minsan, ano ba ang kukunin kong course? Ano ba yung magiging karir ko? No? Pag minsan, yung mga parents ang nagdidesisyon o namimili para sa kanilang mga anak. May mga parents na frustrated sa kanilang course. No? Sabihin niya sa anak niya, o anak, mag-engineering ka na lang. No? Ituloy mo yung hindi ko natapos. No? So, may mga magulang na sila yung namimili o sila yung nagdidesisyon para sa mga anak. Yan sabi nila, ituloy mo yung aking pangarap na hindi ko natupad. Kaya naman, sasabihin ng magulang ay ganito. No? Pag medyo mahila yung ulo ng anak ng magulang at hindi, yung mga bata, medyo mahina ang ulo at hindi matanggap o hindi makapasa doon sa mga college entrance exam. Sasabihin ng magulang, anak, mag-Bible school ka na lang. Hindi ka matanggap sa gusto natin eskwelahan. No? Mag-Bible school ka na lang. No? So parang last resort na lang yun. Ano? O kaya naman, ito'y nagiging problema rin ng ilan. No? Sino ba yung aking pakakasalan? Sino ba yung aking magiging lifetime partner? Kaya guys, no? Hinay-hinay lang kayo. No? Huwag kayo basta ligaw ng ligaw lang. No? Kasi pag nag-girlfriend ka na, i-consider mo na yan na lifetime partner mo na yan. Kaya huwag tayo mag-apura sa panliligaw. Alam nyo mga guys, mga lalaki, sa ating panahon ngayon, mas marami yung babae. Kaya huwag kayong hinay-hinay lang. No? Mas marami sila, so take your time. Huwag magmadali. No? O kaya naman ay ganito. No? Magpo-full time ba ako sa ministry? Or mag-engage ako sa marketplace or workplace ministry? Ano kaya ang magandang business para sa akin? So, ito'y ilan lamang sa mga katanungan at iyan ay alam naman natin na sa buhay natin may iba't ibang mga sitwasyon na medyo komplikado. Complicated. In other words, tayo ay madalas na naharap sa mga sitwasyon na hindi natin sigurado kung ano ba ang talagang nais ng Diyos para sa atin na makalulugod sa Kanya. Now, the question now is, how do we discern God's will for our life? Paano ba natin madi-discern? Paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako sa Romans chapter 12, verses 1 hanggang 2. Romans chapter 12, verses 1 hanggang 2. Babasahin ko po sa Tagalog at sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Sabi po sa Romans chapter 12, verses 1 and 2, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang buhay o bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Tayo po ay sandaling manalangin. Madakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat po, Diyos, na ginising niyo po ang bawat sa amin. Salamat po sa kalakasan ng pangatawan. Salamat po na higising kami na wala kaming karamdaman. At salamat po, dinala niyo kami rito sa lugar na ito at maging yung po mga kasama po namin, mga kapatira na sa kanilang mga tahanan, nagsisimbahay sa mga oras na ito. Dalahin ko nga po, Panginoon, magministeryo ka po sa bawat sa amin, mangusap ka po sa bawat sa amin sa pamagitan po ng inyong salita, sa pamagitan po ng mensaheng ito, Panginoon,
Dalahin ko, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Kinukomit po namin sa inyo, Panginoon, ang aming pag-aaral sa mga oras ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Book of Romans ay nahati sa dalawang bahagi. Part 1 and Part 2. Okay. So yung Part 1, chapters 1 to 11, ito po yung tinatawag na doctrinal part. Ito po ay patungkol sa mga doktrina, mga katuruan. Chapters 1 to 11. So ito yung first part, yung unang bahagi ay tungkol sa mga doktrina. Yung pangalawang bahagi naman, simula sa chapter 12 hanggang chapter 16, ito naman po ay tungkol sa mga practical application or mga instructions. Paano ba natin isasabuhay yung doctrinal part na bahagi nitong book na ito? Kung papansinin po natin, ang lahat ng aklat na isinulat ni Pablo ay ganito ang pattern. Nagsisimula siya sa mga foundational teachings na nais niyang ma-address sa iba't ibang mga simbahan bilang tugon sa iba't ibang mga concerns. Pagkatapos, sa huling bahagi ay ituturo niya kung paano ito isasabuhay. Paano ba isasabuhay ang mga katuruan ito? Paano ba natin ito i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano? Now, dito po sa Book of Romans, inilatag ni Pablo ang katuruang justification by faith. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng katuruang ang tao ay nabulid o nahulog sa kasalanan at siya ay nangangailangan ng kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang gospel na ito, sabi ni Paul, ay hindi niya ikinahihiya. Ang sabi niya sa chapter 1, verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first, and also to the Greek." Matapos ang mahabang pagpapaliwanag tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo, siya ay kumambyo sa mga praktikal na kaparaanan kung paano ito sasabuhay at ito ay nagsimula sa chapter 12. At ito nga ang pagtutuunan natin ng pansin sa pag-aaral na ito ngayong araw na ito mula sa ating text sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. Ang sabi po doon sa New International Version, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy." Sinimulan niya ang kanyang panawagan na ialay natin ang ating buhay sa Diyos bilang buhay na kaloob alang-alang sa masaganang habag ng Diyos na makikita sa mga naunang mga kabanata ng aklat na ito. In other words, sinasabi niya rito na alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin na binabanggit sa chapters 1 to 11, gawin natin ang mga sumusunod na mga practical na kaparaanan kung paano ito isa sa buhay. Ano ba itong mga practical applications na ito? This morning, 3 bagay po yung ating titingnan at makita po natin dito na at matututunan natin dito kung paano natin madidiscern ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Unang bagay na makikita natin dito, sabi riyan ay ialay natin ang ating buhay bilang isang banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ialay natin ang ating buhay bilang isang banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sa Old Testament, ang kanila pong pananambahan ay kanilang isinasagawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng patay na hayop. Habang sa Bagong Tipan naman, sa New Testament, sinasabihan tayo ni Paul na ialay natin ang ating sarili bilang isang buhay na kaloob at katanggap-tanggap sa kanyang harapan. So, in light of this verse, ano ba ang ating dapat gawin? Una, dapat inaalay natin ang ating sarili. Base po sa talatang ito, sa verse 1, dapat po ay inaalay natin ang ating sarili. Ang nais po ni Paul sa bagay na ito, sa ating pagsamba, ay ialay natin ang ating sarili. Ang ating buong katawan, ang ating buong pagkatao, ang bawat bahagi nito, ialay natin sa Diyos. Ialay natin ang ating buong pagkatao at ganap nating isuko sa Panginoon bilang isang banal at kalugod-lugod na handog. So, kaya nga po kapag tayo ay
lumalapit sa Panginoon, kapag tayo sumasamba sa Panginoon, nananambahan tayo sa Panginoon, dapat yung ating buong pagkatao, yung ating buong kaisipan ay naroroon. No? Mahirap naman po na nasa presensya ka ng Panginoon, pero yung isip mo lumilipad kung saan-saan. Physically present, but mentally absent. So, sa ating pagsamba sa Panginoon, dapat ialay natin ang ating sarili, ang ating buong pagkatao, ang bawat bahagi ng ating katawan. Sa madalit salita, isuko natin, ialay natin ang ating buhay bilang isang banal at kalugod-lugod na handog. So, we offer our bodies as a pleasing aroma, a fragrant offering, holy and acceptable to God. Hindi lang pag-aalay ng buong sarili, dapat ito'y katanggap-tanggap. Na sa ating pag-aalay, sa ating pagsamba sa Panginoon, ito'y aabot sa trono ng kanyang biyaya, ito'y aabot sa kanyang presensya bilang isang parang isang mabangong halimuyak, a pleasing aroma, a fragrant offering, holy and acceptable to God. So, tandaan po natin yan, sa ating paglapit sa Panginoon, sa ating pananambahan, sa ating pag-aalay, ialay natin ang ating sarili. Buong-buo. Hindi po 99%, kundi 100% nating iniaalay sa Panginoon. Pangalawa, inaalay natin ang ating sarili bilang handog na buhay. Again, sa Old Testament, naghahandog sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpatay ng mga hayop. In other words, sila ay nag-aalay ng mga patay na handog. Ngayon, sa New Testament, sabi ni Paul, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus, siya po ay naghandog na ng kanyang buhay para sa atin. Siya yung kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang nasabi po doon sa John chapter 3 verse 16, ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa ating paglapit sa Panginoon, sa ating pananambahan, sa ating pag-aalay, iniaalay natin ang ating sarili bilang isang handog na buhay. No? So kaya, kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, kung hindi mo pa siya tinanggap sa iyong buhay bilang iyong Panginoon tagapagligtas, nag-aalay ka ng patay na handog. Pero kung ikaw ay isa ng Kristiyano, ikaw ay isa ng mananampalataya, sa iyong paglapit sa Panginoon, ikaw ay nag-aalay ng isang buhay na handog. Pangatlo, inaalay natin ang ating sarili bilang na banal at kalugod-lugod na handog. So kanina, handog na buhay. Ngayon, sa ating pag-aalay, dapat ito ay maging isang kalugod-lugod na handog. In the Old Testament, may mga pamantayan po, may standard yung mga sacrifices o animal sacrifices na kanilang dinadala doon sa templo para ialay sa Panginoon. Ano ba yung standard na kanilang tinitingnan? Kapag mag-aalay ka ng hayop, halimbawa, magdadala ka ng tupa, dapat ito yung mag-qualify siya dito sa standard sa ito. Una, dapat yung hayop na iaalay mo sa Panginoon ayon sa Leviticus chapter 1 verse 10 ay isang lalaki at walang kapintasan. So kung tupa yan, dapat tupang lalaki yung dadalhin doon sa templo. Tapos, dapat walang kapintasan. Hindi yan pilay, hindi yan lumpo, hindi yan bulag. Walang sakit. Dapat yan ay malusog. Dahil ang nais ng Diyos, yung iaalay natin sa Kanya ay yung pinakamainam, yung pinakamaganda. Hindi yung tira-tira, hindi yung pinagpilian. So, ito yung unang standard, ito yung unang pamantayan. Dapat ito isang lalaki at walang kapintasan. Pangalawa, kung may depekto ito, halimbawa ay pilay o bulag, hindi ito dapat ialay sa Diyos. Ayon sa Deuteronomy chapter 15 verse 21. So parang pareho lang naman. No? So, in other words, kapag mag-aalay ka, during that time, si Old Testament time, dapat ay walang sakit, hindi pilay, hindi bulag. Sa madalit salita, yung iaalay mo sa Panginoon, bukod sa isang lalaking hayop, ito'y dapat walang kapintasan. Para ito'y maging katanggap-tanggap sa Panginoon. In the same manner, our worship today must have
specific standard. Dapat meron din tayong standard sa ating pananambahan sa ating kapanahunan ngayon. Bukod sa pamantayan na tinitingnan natin, like for example, meron tayong pamantayan ngayon na kapag tatayo ka rin dito sa harapan, dapat medyo maayos naman ang iyong itsura. Kahit di ka naligo, pero basta maganda ang bihis mo at presentable, okay na yun. Okay yun. Kasi tatayo ka sa harapan at mag-aalay ka ng sakripisyo sa Panginoon. So dapat, kaya nga ang tawag, Sunday's best. Yung ating kasuotan kapag Sunday, lalo na kapag tatayo ka sa harapan, dapat you will wear your Sunday's best. So ibig sabihin, presentable. Kapag ikaw ay haharap sa Panginoon at haharap sa mga tao. So, isa lang yun sa mga tawag dito, standards o pamantayan na tinitingnan natin ngayon. Pero, sa Biblia, merong mga pamantayan na ibinigay ang Panginoon. Una, doon po sa Matthew chapter 5, 23 to 24, sabi ni Jesus, if you are presenting your offering to the altar, and there, remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go. First, be reconciled to your brother and then come and present your offering. Ito yung standard na binigay ni Jesus sa Matthew chapter 5 verses 23 to 24. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mag-aalay sa Panginoon, mag-o-offer ka sa Panginoon, pupunta ka doon sa altar at mag-offer ka para sa Panginoon, and then, bigla mong naalala, uy, nag-away nga pala kami ni Met kahapon. So, bago ako mag-alay, ang sabi ng Biblia, go, first be reconciled. So, iiwanan ko muna yung aking offering doon sa altar, pupuntahan ko si Met, makikipagbati ako sa kanya. Example lang yon. Hindi kami nag-aaway ni Met. Di ba, Met? Example lang yon. So, ganun po yung standard na sinet ni Jesus. Makipag-ayos ka muna bago ka mag-alay ng iyong offering sa Panginoon. Bago ka mag-alay ng mga sacrifices sa Panginoon, makipag-ayos ka muna sa iyong kapatid. No? Ano ba, especially kapag Sunday morning, diyan madalas umaatake ang kaaway. No? Nagka-prepare ka papunta sa church, bigla na lang mag-aaway kayo mag-asawa o kaya mag-aaway kayo magkapatid. No? Bigla na lang merong nangyayaring problema. No? Nangyayari din yun sa amin. Minsan, linggo ng umaga, dito pa kami nakatira noon. Nandiyan lang kami sa taas. Linggo ng umaga, merong mangyayari. Bigla na lang kami mag-aaway. No? So, paano ako ngayon bababa at magpipreach kung magkaaway kami? Baka mamaya habang nagpipreach ako, sinisimangutan ako nung misis ko doon nakaupo. No? So, sabi ng Biblia, makipag-ayos ka muna. So, bago kami bumaba, dapat mag-ayos kami. No? Otherwise, napakahirap. No? Diba? Lalo na kung yung kaaway mo, nakita mo rito, ilang upuan lang ang pagitan mo. So, nag-worship ka ngayon, kumakanta-kanta ka, pero pag lililingon ka sa kanya, sumusulak yung dugo mo, no? So, paano ka makaka-focus? Paano ka makapag-concentrate? So, bali wala. Walang mangyayari. Hindi ka makafocus ngayon. So, ito yung standard. Bago ka mag-alay sa Panginoon ng iyong offerings and sacrifices, sabi ni Jesus, first be reconciled to your brother or your sister and then come and present your offering. And then sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, si Paul naman ay mayroong warning dito kapag tayo ay nagko-communion. So bago ka mag-partake na communion, sabi niya, therefore whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. So bago ka kumuha ng tinapay at ng juice na yon, dapat tiyakin natin na walang kasalanan sa ating puso. So kaya dapat before magkaroon ng confession. Kaya nga di ba sa kabilang pananampalataya, doon sa nakagis na natin, bago magkomunyon, nangungumpisal muna. No? I remember yung first communion ko nung elementary ako, pinagkumpisal kami muna bago
tumanggap ng communion. No? So, yun yung mga standards sa Biblia. Kung kayo mag-aalay ng yung offering at sacrifices sa Panginoon, first be reconciled to your brother or to your sister, and then go back to the altar and present your offering. No? And then, sa communion naman, be sure na tayo ay magpapartake sa kaparaanan na katanggap-tanggap sa Panginoon. Yung wala tayong kasalanan sa pagtanggap o bago tayo magpartake ay i-present na natin sa Panginoon, ay kumpisal na natin sa Panginoon yung ating mga kasalanan at tayo ay nakatitiyak na tayo malinis na harap sa Panginoon at walang anumang magiging balakid sa ating pagtanggap ng pagpapala mula sa banal na komunyon. So, sa ating pag-aalay, inaalay natin ang ating sarili, katawan, buong pagkatao bilang buhay at kalugod-lugod na handog sa Diyos. So, yun yung unang bagay para malaman natin, ma-discern natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, bakit nawala yung pangalawa? Number 3 kaagad. Nabura siguro. Okay. Yung pangalawa, mamaya na yung number 3. Okay. Ito yung pangalawa. Huwag makiayon sa halip magbago. Verse 2. Romans chapter 12, verse 2. Pangalawang punto natin, huwag makiayon sa halip magbago. Okay? Kabaligtaran po itong dalawang ito. Kung titingnan po natin, huwag makiayon sa halip magbago. Nasa magkabilang side, kabaligtaran po ito. Contrast itong dalawang bagay na ito. Huwag makiayon sa halip magbago. Kapag ikaw ay nakikiayon, ibig sabihin, copy-paste ka. Wala ka nang pinagkaiba sa mga nasa kamunduhan. Kapag ikaw ay nakikiayon, wala ka nang pinagkaiba sa mundo. Sa New Living Translation, ito po yung pagkakasalin, do not copy the behavior and customs of this world. Huwag daw nating, sa madalit salita, huwag daw tayong copy-paste. Huwag daw nating kopyahin. Huwag daw nating pamarisan yung behavior at yung mga nakaugalian ng mundong ito. Bilang mga Kristiyano, sikapin po natin na huwag tayong makiayon o huwag nating gayahin ang ginagawa ng mga taong wala pa kay Kristo. Huwag tayong sumunod sa agos ng mundong ito. Minsan kasi, nakikiuso tayo. Yan. Kagaya yung mga challenge na yan sa social media. Nakikiuso tayo. Palagi, kung ano yung uso, nandoon tayo. Yung mga challenge na yan, no? May nag-challenge sa'yo, ikaw naman, ipopost mo yung picture ng mga anak mo. Makikita mo na lang, nandun na sa site ng mga pedophiles, yung picture ng mga anak mo. Kaya, huwag tayong gaya-gaya putumaya. Dahil nandito pa tayo sa mundo, madalas may pressure sa atin na makiayon o gumaya sa takbo o sistema ng mundong ito na alam naman natin na hindi nakalulugod sa Diyos. Minsan, napapansin niyo ba yung mga TikTokers? May napapanood ako minsan, bilad na yung katawan. Oh. So, huwag nating sanang gayahin yung mga ganon. No? Kaya si Jesus, ang prayer niya para sa atin ay ganito. Sabi niya doon sa John chapter 17, verses 15 to 17, I do not ask you to take them out of the world, but you keep them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Madalas, sa ating po mga ginagawang desisyon, ito ay nai-impluensya ng mga nasa paligid natin. Dahil sa uso yung shorts, no? Short na nga, napaka-short pa. No? Dahil uso yan, nag-short ka na rin ng napaka-ikli na halos labas na yung singit. Buti sana kung maputi yung pinapakita. So, halos labas yung singit, buti sana kung maputi, tapos naglalakad ka ngayon, habang naglalakad ka, ganyan ka ng ganyan, no? Hila ka ng hila pababa, dahil naasiwa ka rin. No?
hila ng hila pababa. No? Masabi lang na nakikiuso, sige lang, carry pa rin, kahit na naaasiwa. Mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. Sabi ng Panginoon Jesus doon sa John chapter 17, your word is truth. Ang Biblia ang gagabay sa atin sa pagpili ng tama. Kaya nga sabi ni Paul, sa halip na makiayon tayo, dapat ay magbago. Sabi niya doon sa verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Ang isang magandang halimbawa nito ay yung pong metamorphosis ng isang butterfly. Mula sa pangit na shape ng isang uod, na isang caterpillar, dumadaan siya sa isang proseso na kung saan ang pangit na uod na ito, sa bandang huli ay nagiging isang magandang paru-paro. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay patuloy na binabago ng Panginoon sa bawat araw kung tayo po ay magko-cooperate sa Kanya mula sa ating kalooban. Ito po ay hindi biglaan, ito po ay walang shortcut, ito ay isang mahabang proseso katulad ng metamorphosis na dumaan sa matagal na proseso na nanatili yung uod doon sa kanyang cocoon habang sa dumating ang takdang panahon na siya ay naging isa ng paru-paro. Kung ilalabas mo yung uod doon sa kanyang cocoon nang wala sa oras, hindi siya magiging isang magandang paru-paro. Katulad din ng isang prutas, kung pipilitin mong pahinugin ito nang wala sa oras, ang tawag doon ay hinog sa pilit. Hindi rin masarap. Hindi rin magiging maganda ang resulta. So, paano ba mangyayari ito? Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan. Ang banal na espiritu ay binabago tayo. Kumikilos siya sa ating buhay, pero dapat gawin din po natin yung ating parte na pagbabago ng ating kaisipan. Sabi nga, it's all in the mind. Ang lahat ng labanan na ating nararanasan na encounter sa bawat araw, nagsisimula dito sa ating kaisipan. Kaya dapat ay magkaroon ng pagbabago ng kaisipan. Hayaan nating baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. Tandaan po natin, ang pagbabago ay hindi natin kayang gawin sa ating sariling kakayahan. Tanging ang Diyos lang ang makapagpapabago sa ating buhay, pero meron tayong bahagi sa pagbabagong ito. So may part ang Diyos, may part din tayo sa pagbabagong ito ng ating buhay. Ito ay ang pagbabago ng ating kaisipan. Paano ba mangyayari na magbabago ang ating kaisipan? Magbabago ang ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Palagi nating tandaan na ang mundong ito ay laging nag-aanyaya sa atin at malakas ang impluensya nito at gusto nito na maging katulad nila tayo. Kahit na Kristiyano na tayo, madalas ay nandiyan pa rin yung paanyaya ng mundo sa atin. Hinihila tayo ng mundong ito upang muling makiayon sa takbo at sistema nito. Ngayon, para mabago yung ating kaisipan, kinakailangan magbabad tayo sa salita ng Diyos. Kinakailangan punuin natin ito ng salita ng Diyos. Mapaglalabanan natin ang influensya ng mundong ito, mapaglalabanan natin ang pressure ng mundong ito sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagbababad sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kagaya na sinasabi ko kanina, ang labanan nagaganap dito sa ating isipan. At kung hindi ka mag-spend ng time sa salita ng Diyos, madali kang may impluensyahan ng mundong ito. Madali kang mahahatak ng mundong ito. Madali kang makikiayon sa takbo at sistema ng sanlibutan ito. Kaya po mga kapatid, palagian po nating pakainin ng salita ng Diyos ang ating kaisipan upang sa gayon, unti-unti tayo na magiging katulad ni Kristo. Araw-araw, unti-unti babaguhin tayo ng Panginoon. So, ano ang magiging resulta kapag tayo ay nabago? Sabi po sa point number 3, mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kapag tayo ay nagbago ng kaisipan, ang sabi riyan, mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ito po yung final result. Ito po yung
end result na nais nating makita na mangyari sa ating buhay bilang mga Kristiyano sa mundong ito. Hindi tayo dapat mamuhay ng walang direksyon, kagaya ng sinasabi ng iba na bahala na si Batman. Hindi rin tayo dapat manghula dahil maaari nating maunawaan ang kalooban ng Diyos sa tulong at biyaya niya. So, yung ating buhay ay hindi natin iaasa sa bahala na si Batman. Hindi rin tayo dapat manghula dahil pwede naman nating maunawaan ang kalooban ng Diyos sa tulong at biyaya niya sa pamagitan ng pagbababad, pag-aaral, pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, meron tayong Holy Spirit na nanahan sa atin. Nung nanampalataya ka kay Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay nagsimulang manahan sa iyo. So naririyan siya. At ang sabi ng Biblia sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. So, naririyan sa atin, nananahan sa atin at sa pamagitan ng salita ng Diyos na may kapangyarihan na magpabago ng ating kaisipan, maaari nating maunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay upang sa gayon, magagawa natin kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Finally, tingnan po natin itong mga practical suggestions na ito para mas lalo nating maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sa ating application, ito po yung ating tandaan. Una, patuloy po tayo magsaliksik ng salita ng Diyos. Gawin po natin itong tanglaw sa landas ng ating buhay. Sabi po sa Psalm 119, 105, the lamp unto my feet. Sabi ron, your word is a lamp unto my feet and the light unto my path. So, magkakaroon tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng pagsasaliksik ng salita ng Diyos, ay ito po yung magtatanglaw sa ating landas, ito po yung magbibigay ng direksyon sa atin. Magkaroon po tayo ng kauhawan sa salita ng Diyos at lagi po natin itong panabikan. Kung paano po tayo nananabik sa masarap na pagkain pisikal, panabikan din po natin ang pagkain espiritual, ang salita ng Diyos, ang katotohanan. So, patuloy po tayong magsaliksik ng salita ng Diyos. Pangalawa, lagi tayong manalangin. Nais ng Diyos na ipahayag ang kanyang plano sa atin kung ito'y hihilingin natin sa Kanya. Hindi natin kailangang manghula. Sabi ro sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, huwag nating i-commit natin sa Panginoon ang ating buhay, ang ating mga plano. At sabi doon, He will crown our effort with success. So, lagi tayong manalangin. Ipahayag natin sa Kanya sa pamagitan ng ating patuloy na pagkipag-usap sa Kanya, ipapahayag ng Diyos ang Kanyang plano sa ating buhay at malalaman natin ito, makikita natin ito, hilingin natin sa Kanya na ipahayag niya sa atin yung Kanyang magandang plano sa ating buhay. Pangatlo, magpasakop tayo sa banal na Espiritu. Kapag nananalangin tayo, kasunod nito ay ganap na pagsuko sa Panginoon. Ipaubaya natin ang ating sarili sa banal na Espiritu. Kapag nag-pray ka, ibigay mo na sa Panginoon yung pinagpipray mo. Ang problema kasi kung minsan, nag-pray ka, pero yung pinagpipray mo, dala-dala mo pa rin. Pinoproblema mo pa rin. Burden mo pa rin. Dapat kapag nag-pray ka, ialay mo na ito sa Panginoon, ipagkatiwala mo na ito sa Panginoon, iwanan mo doon sa trono ng Kanyang biyaya at hayaan natin na ang Panginoon ang tumugon dito. No? So, pag nag-pray tayo, manampalataya ka, natutugunin niya ng Diyos. No? Iwanan mo na sa Kanya, pagkatiwala mo na sa Kanya. Hindi yung nag-pray ka nga, pag alis mo, bit-bit mo pa rin yung pinag-pray mo. No? Kaya, mabigat pa rin ang iyong puso dahil dala-dala mo pa rin yung iyong pinag-pray sa Panginoon. Pang-apat, no? So, one, magsaliksik ng salita ng Diyos. Pangalawa, lagi tayong manalangin. Pangatlo, magpasakop sa banal na Espiritu. Manampalataya tayo at mag-submit sa banal na Espiritu. No? Dahil itong banal na Espiritu, siya yung maggagabay sa atin, siya yung mag-guide sa atin, siya yung magtuturo sa atin, no? Siya yung magko-comfort sa atin. Yan yung ilan laman sa mga gawain ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pang-apat, magpa-counsel tayo sa mga tao sa church na alam nating matured sa pananampalataya. Halimbawa ay sa pastor o sa mga church leaders. Kaya
napakainam po kung tayo ay nasa isang small group. Dahil dito po ay makakakuha tayo ng advice sa ating small group leader o kaya doon sa ating mga kasama. Yan po yung purpose bakit tayo kailangang maging bahagi ng isang small group para doon po tayo makapagpalakasan, makapagpanalanginan, no? Doon mailalabas mo, maisishare mo yung mga kabigatan mo upang gumaan yung kalooban. Dahil kung hindi mo ito mailalabas, hindi mo ito maisishare, ang bigat-bigat nito araw-araw dala-dala mo. No? Pero kung meron kang small group, doon ay maaari kang mag-share ng iyong mga burdens, mga problema, mga pangangailangan, no? Mga kailangan magpa-counsel. No? Ngayon, sa small group naman, huwag naman i-chismis. Wala na mag-share niyan kung nag-share ka ngayon, tapos biglang kinabukasan, alam na ng buong barangay yung senior mo. So, huwag namang i-chismis. So, sa susunod, hindi na yun mag-o-open kapag yung senior niya ay lumabas doon sa grupo. So, small group, ito mga small group leaders, doon sa inyong mga small group, kung merong nag-share, be sure na, especially kung mga tawag dito, mga issues na hindi dapat makalabas, mga delicate issues, mga confidential matters, no? Mga small group leaders, be sure na yung mga pinag-uusapan doon sa inyong small group ay hindi makakarating sa ibang small group. Maliban na lang kung talagang public announcement yan, pwede yan. No? Pero yung mga personal matters, no, confidential matters na sinishare doon sa small group, dapat doon lang sa grupo. No? So, pagkatapos i-share, dapat yung mga small group members ay gano'n na. Nakasiper na ang bibig. Bawal lumabas doon sa grupo. Kasi kung gano'n ang nangyayari, wala nang mag-o-open sa small group. Wala nang magtitiwala. Nag-share ka tapos na broadcast. Chismis bukas, ngayon ang broadcast. So, yun po yung mga practical application na pwede natin gawin in light of our topic this morning. Magsaliksik ng salita ng Diyos, laging manalangin, magpasakop sa banal na espiritu, magpa-counsel sa mga pastor, mga church leaders, o mga pinagtitiwalaan mo mga tao sa church na mga sa tingin mo ay matured at may kakayahan na mag-counsel sa iyo. So that yung kalooban ng Diyos ay talagang magiging malinaw, makikita natin, at yun yung ating susundan. So, huwag kayong mahihiyang lumapit. Kung kailangan nyo ng counsel, magpa-counsel kayo. Kung nalilito ka, kung sino ba yung liligawan mo sa dalawang ito, no? Magpa-counsel kayo. Huwag kayong tawag dito, huwag magmadali o huwag padalos-dalos ng desisyon. Dapat sa ating pagdidesisyon ay inline ito sa kalooban ng Diyos. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na sa aming buhay ay maaari naming malaman at maging mahayag sa amin ang inyong kalooban. Dalahin ko nga po na sa pamagitan ng inyong salita, sa aming pananalangin at sa aming pagpapasakop sa banal na espiritu at sa aming paglapit sa aming mga kapatiran na makakatulong sa amin na makapagbibigay payo, nawa nga po ang inyong kalooban ay maging malinaw sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang aming buhay, ang aming mga desisyon, ang aming mga gagawin ay maging in line sa inyong kalooban. Lord, help us to discern your will for us. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa pagkakataon pong ito ay itutuloy-tuloy ko na. Hindi na ako bababa. Diretso na to. Okay, so sa pagkakataon po ito ay dadako tayo sa ating tithes and offering. Okay? Then, yan. So, ang sabi po, ito yung palagi nating naririnig kapag offering time. Okay?
Sabi po ni Paul doon sa 2 Corinthians chapter 8, tandaan ninyo ito. Chapter 9 pala, no? Verses 6 hanggang 7. Ang sabi niya, tandaan ninyo ito, ang nag-aasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang nag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, no? Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. So ito po yung tandaan natin sa ating pagbibigay sa Panginoon, no? Ang sabi rito, dapat ay ayon sa sariling pasya. Huwag kang makinig sa binubulong ng katabi mo, uy, bigay mo yung kulay blue. Dapat ay ayon sa iyong sariling pasya, maluwag at sa loob at di napipilitan, no? So binubulong sa iyo ng katabi mo, bigay mo yung kulay blue. Masama naman loob mo. Hindi maluwag sa loob yung pagkakaloob, no? So, okay na po yung pagbibigay na pinagpasyahan at kusang loob na 500. Okay na ba yun? So, kayo na po ang bahalang magpasya. Kaya napakainam po na bago tayo magkaloob, bago natin tiyaniin doon sa ating wallet, mag-pray muna tayo na, Panginoon, tulungan niyo po ako na magpasya sa aking pagkakaloob sa inyo sa araw na ito. Lord, magkano ba yung bibigay ko sa iyo? Yan. So, tanungin natin ang Panginoon at upang makatulong sa ating pagpapasya. At sabi rito, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. So, hindi po sukatan yung amount, although sa Old Testament, meron silang pamantayan na ikaw po o 10%. But dahil nasa New Testament tayo, we are now under grace, no? Hindi po tayo limited doon sa 10%. You can give as much as o more than 10% kung ito ang inililid ng Panginoon sa iyo. Kasi ang sabi ni Paul, kusang loob at di napipilitan lang. So, sa pagkakataon po ito, tayo po ay magkakaloob sa Panginoon. Nandito yung ating basket, no? Dito na lang po. Tayo at dito natin ilagay sa ating basket. Yan, yung malalayo, ito po yung ating bank account. At yung mga nasa bahay, kung kayo po ay magkakaloob, again, mag-message lang po kayo, magsabi lang po kayo para mapapuntahan po kayo sa inyong bahay. Okay, ito naman pong ipapakita ko sa inyo. Ito po yung mga pictures doon po ito po yung mga nasalanta ng bagyo, yung recent typhoon. Although dito signal number 5 hindi natin naramdaman, o number 4, no? Pero sa kanila po, ramdam na ramdam nila. Ito po yung mga tinamaan o nasa pool ng bagyo, yung mga kapatiran po natin sa Southern Tagalog at sa Bicol region. So yan po yung mga nasalanta ng bagyo na katatapos lang. Okay. So, yan po yung ilan sa mga pictures ng resulta ng malakas na bagyo na dumaan doon po sa kanilang lugar. Ito po yung mga kapatiran natin sa Southern Tagalog at Bicol region. Okay. A total of 18 churches were damaged and 922 families were affected in Southern Tagalog and Bicol regions. Ito po yung ang pinag-uusapan pa lang po natin dito, mga kapatid, yung mga taga-alliance. 18 churches, alliance churches. Bukod pa po dyan, hindi kasama dyan yung mga ibang churches or ibang denomination. Pinag-usapan lang po natin dito ay 18 churches, alliance churches, and 922 alliance families. No? Sila po yung mga apektado doon sa Southern Tagalog and Bicol region. So let us, sila po ay nangangailangan ng tulong, particularly financial help sa mga oras na ito. No? This coming Wednesday, ang ELC po ay
nagpapadala ng mag-extend ng tulong dito po sa mga kapatiran na ito sa Southern Tagalog at Bicol Region. So, ang bawat churches po sa ELC ay ini-encourage na this Sunday ay mag-collect po tayo ng special offering para po doon sa mga kapatid natin na naapektuhan ng bagyo doon sa Southern Tagalog, Laguna, Cavite, Batangas, at doon po sa Bicol. So, papadala po natin yung makukolekt sa ating special offering ay papadala po natin sa ELC at sila po yung magpapadala doon sa mga nangangailangan. Ang mga kapatid po natin sa Polillo Islands, no, sila po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil na-spare po sila, hindi po sila naapektuhan ng bagyo. At bilang pasasalamat, sila po ay nagpadala ng tulong. No? Nakakolekt po sila, yung mga kapatiran po natin sa Polillo Island, no? Napakalayo po noon, no? Nakakolekta po sila ng 73,000. No? Imagine, no? Hindi sila ganun kayaman, pero dahil sa kanilang pasasalamat sa Panginoon, dahil hindi po sila nasapol o tinamaan itong bagyong ito, sila po ay nagtulong-tulong, nagsama-sama, nakalikom po sila ng 73,000 at ito po ay ipapadala ng ELC sa Wednesday doon po sa mga kapatid po natin na nangangailangan ng tulong. So, kakaroon po tayo ngayon ng special offering para po doon sa mga nasalanta ng bagyo, mga kapatiran natin doon po sa Southern Tagalog at Bicol Region. So, pakilagay yung isa pang ano natin dyan. Yung malaking lalagyan para pag napuno, marami. Yan. Okay, so pwede nyo pong ilagay dito sa isang basket yung inyong special offering para po doon sa ating so siguro yung malilikom natin dito ay padagdagan na lang natin ng konti sa church, no, para maipadala natin doon sa mga kapatid natin na nasalanta ng bagyo. Noong pong nakaraang buwan, sa ating Missions Month, ay nakalikom po tayo doon po sa 4 na linggo ng October, nakalikom po tayo ng 2,000 plus. No? Jen, magkano nga yung eksakto? 3,130. No? So nakalikom po tayo ng 3,130 special offering for missions. At ito po ay pinaano ko na kay Sister Jenny sa kama ko, pinapa-remit ko na. So, okay. So, maraming salamat po. At tayo po ay tumayo, ating awitin yung ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Okay, para po sa ating announcement, pwede na po kayo makaupo. Okay. Yung pong ating mga activities ay ating i-resume na uli. No? Kagaya ng prayer meeting, Wednesday at 7 p.m. No? So kung kayo po ay available at pwede po kayo makapunta dito sa church this coming Wednesday, punta lang po kayo dito at 7 p.m. At magsama-sama po tayo sa pananalangin. Ang men's small group ay re-resume na po uli natin sa Thursday, this coming Thursday at 7 p.m. So mga astig, kita-kits uli tayo sa Thursday at 7 p.m. Medyo nahinto tayo eh. Nagkaroon ng medyo naging busy-busyhan, kaya nahinto tayo ng ilang linggo o mahigit isang buwan yata, no? Yan, women's small group, tuloy-tuloy ba kayo o huminto din? No. Tuloy natin, no? Youth small group, anong status? Tuloy-tuloy, huminto din. Yan, buti maganda itong mga youth, tuloy-tuloy sila, no? So, okay. Again, ito po yung ating YouTube channel. No?
Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, punta po kayo doon sa ating YouTube channel. Ang pangalan po nito ay NCAF Media. No? So, mag-subscribe po kayo at dito po mabiview natin yung ating mga previous worship services. No? Simula nung buwan ng June. No? Nagsimula tayo nung buwan ng June. So, kung gusto nyo pong balikan yung ating mga worship services o mga nakaraang buwan, pwede nyo pong balikan dyan. No? At of course, gusto nating batiin at pasalamatan ng Panginoon sa mga birthday celebrants na ito. Yan, noong November 5, yung pong si Princess Myrin Kate Venus. Mukhang princess. At si Princess Janilyn Soriano. Yan. So, sabay po sila November 5. Sa November 12 naman, sabay din sila si Tatay Roger Venus at si... Tama ba ito? Si Lacier. Yan. Sabay sila, di ba? Okay, so... Advance happy birthday kay Tatay Roger at kay Sister Lacia. Sabay silang November 12. Noong nakaraang November 5 naman, sabay si Myrin at si Janilyn. Yan. Parang sabay-sabay ang mga nagbe-birthday sa November. So, advance happy birthday po, Tatay Roger and kay Lacia. This coming November 12. Thursday ata yun, no? Tama ba? Okay. So, yan po yung ating mga birthday celebrants for this week at nawa po ay patuloy pa kayong pagpalain ng Panginoon maging yung pong mga desires po ninyo ay ipagkaloob ng Panginoon. So maging special at maging masaya kayo sa special na araw na yan ng inyong buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay? So tayo po ay tumayo, tayo po ay magsama-sama muli sa ating closing prayer. Hallelujah. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Tunay nga po na dakila at tapat ka sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, na hindi niyo po kami pinabayaan sa mga nakalipas na mga hamon at mga pagsubok sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, na iningatan niyo po kami nung nakaraang bagyo. At ito pong lugar na aming tinitirahan, ang Metro Manila, ay in-spare niyo po sa malakas na banta ng bagyong ito, Panginoon, na nakaraan, Panginoon. Bagamat sunod-sunod ito, ay salamat, Panginoon, dahil hindi po kami ninaapektuhan ito. At sa mga oras ito, Panginoon, nilalapit po namin sa mga kapatiran namin na naapektuhan ito sa Southern Tagalog at sa Bicol Region, Panginoon. Ang mga simbahan, Panginoon, na nasira, Panginoon, tulungan niyo po sila na muling makarecover, muling maipatayo ito, Panginoon. Lord, ikaw po mag-provide ng pangailangang financial. Gumamit ka po ng mga individual, mga grupo, mga simbahan, Panginoon, mga kapatiran, upang ma-provide at matulungan muli sila na sa kanilang muling pagbangon, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, yung mga kapatiran po namin, mga pamilya, mahigit 900 pamilya na naapektuhan ng bagyong yun, Panginoon, nakaraan. Dalayan ko, Panginoon, sa mga sandaling ito, samahan niyo po sila, tulungan niyo po sila, i-comfort niyo po sila. Lord, provide niyo po yung lahat ng kanilang pangailangan mula sa mga pangailangan physical, kagaya ng mga damit, pagkain, tubig, Panginoon, tulungan niyo po sila. At kung may karamdaman, Panginoon, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Katagpuin niyo rin po, Panginoon, ang kanilang pangailangan financial. Ang mga nasirang bahay, Panginoon, tulungan niyo po ang mga kapatiran na ito na muling maipatayo. At nawa ay marami pong makatulong magpadala ng suporta, Panginoon, upang sa kanila pong pagbili ng mga materyales, meron po sila magagamit na pera, Panginoon. Tulungan niyo po sila muling maitayo, muling mabuo ang kanilang mga bahay na nasira ng bagyong nakaraan, Panginoon. At maging dito rin po sa aming NCAF family, Panginoon. Ang bawat bahagi ng pamilyang ito, Panginoon, dalayan ko na patuloy niyo po silang ingatan, katagpuin ang kanilang pangailangan, at dalayan ko, Panginoon, na tulungan niyo po yung mga kapatid po namin na may karamdaman. Lord, tulungan niyo po si Sister Donna na ngayon po ay katatapos lang po niyang ng operasyon sa kanya, Panginoon. Lord, I pray for fast recovery and healing, Panginoon. Lord, wala pong imposible sa inyo dahil ikaw ang aming dakilang manggagamot. Lord, we entrust to you the life of our Sister Donna, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, na ikaw nga po ang siyang kumilo sa kanyang buhay. Ikaw nga po ang humipo sa parte ng kanyang katawan na may karamdaman, at ikaw po ang magkaloob sa kanya ng ganap at kumpletong kagalingan, Panginoon.
maging yung kanilang pangangailangang financial, Panginoon. Salamat po dahil hindi ka po nagkukulang sa kanila. Salamat po dahil tunay nga po na lagi kang on time kapag nagpo-provide, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, na patuloy niyo po silang tulungan. May mga follow-up pa po at mga medications na kinakailangan gawin. At dalahin ko, Panginoon, na patuloy niyo po silang tulungan at katagpuin ang lahat ng kanilang pangailangan. Dalahin ko rin po, Panginoon, na patuloy po encourage ang mag-asawang ito sa kanila pong pinagdadaanan ngayon. Hindi po sila panghinaang loob, bagkus, Panginoon, lalo po silang kumapit sa inyo at manampalataya at maging matatag sa sandaling ito o sa pagkakataong ito ng kanilang buhay. Dalahin ko rin po, Panginoon, yung mga ibang kapatiran po namin na ngayon ay dumadaan sa mga mahihigpit na pagsubok, mga problema, mga karamdaman, Panginoon. Lord, abutin niyo po sila. Ang inyo pong kamay, Panginoon, ay hindi maikli at alam ko po na kaya niyong abutin ang bawat isa sa amin at sila po ay nilalapit ko sa inyo, may pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw lamang po ang makapag-provide, ikaw lamang po makatutugon sa lahat ng aming pangailangan. Lord, ang aming lahat ng kabigatan, nais naming i-unload sa inyo sa mga oras ito, na sa aming pong paghihiwa-hiwalay mamaya ay aalis kami na magaan ang aming kalooban, Panginoon, sapagkat ang lahat ng aming kabigatan ay amin ang ipinagkatiwala sa inyo. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ang lahat ay aming inilalapit sa inyo, dinudulog sa inyo, at nais namin itong ipagkatiwala sa inyo, sapagkat ikaw lamang po ang siyang makatutugon dito, Panginoon. Ikaw lamang po ang makapagpo-provide ng lahat ng ito. Salamat po dahil gumagamit ka ng iba't ibang kaparaanan, gumagamit ka ng mga tao, mga grupo, upang ang mga pangangailangan na ito ay matugunan. Salamat po sa lahat ng gagamitin ninyo. Salamat po, Panginoon, kung papaano nyo ipoprovide ang mga pangangailangan namin sa mga oras na ito at sa mga susunod na araw. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po mga kapatid po namin na nasa kanilang mga tahanan, at nawa nga po ay maabot niyo po ang bawat isa sa amin. Ang bawat isa na narito ngayon, dalahin ko rin po, Panginoon, na sila po ay inyong pagpalain. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito na patuloy nagpapagamit sa inyo, patuloy naglilingkod sa inyo. Dalahin ko nga po na ikaw ang siyang magpala sa kanila ng siksik, diglig, at umaapaw. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo. Amen. Amen. God bless you all. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Naway mapagpala po tayo sa mensahe ng ating Panginoon at tumanim ito sa ating isipan, puso at buhay. Hallelujah! Tayo ay magkamayan sa tahanan.